Kaibigan, kumusta ka? Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa kagalingan or healing. Ang nag-iisa lamang po ang kaganapan or kabuuhan ng kagalingan or pangkalahatang kagalingan. Wala pong iba kundi si Jesus Christ po lamang. Siya lamang po ang ibinigay ng Diyos Ama para sa sangkatauhan, para ang lahat ay gumaling mula sa sakit. Sakit na pinakamalalang sakit. Sakit na mas malala pa kaysa sa pinakamalalang sakit na malalaman natin sa mundong ito. Mas malala pa po ito kaysa sa COVID-19. Ang pinakamalalang sakit na ito na walang kagalingan sa level ng mga tao, walang kagalingan. Ang kagalingan lamang na ibinigay ng Diyos Ama ay si Jesus Christ lamang. Siya lamang po ang kagalingan mo, kapatid. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. That's from Psalm 107 verse 20. Again, I repeat, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Amen. So, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang salita para gumaling at gumaling nga ang lahat ng tao. Lahat ng nanampalataya sa salita ng Diyos ay gumaling at gagaling. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. So ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na si Jesus sa buong sanlibutan, sa sangkatauhan, hindi para condemn sila, kundi para sila ay bigyan ng kaligtasan. Amen. But you have the part you have to do. You have to respond. Your response is faith, believing in the Son of God, Jesus Christ. Amen. Dahil si Jesus Christ, siya po, sinunod po niya ang kalooban ng Diyos Ama, na ialay niya ang buhay niya para sa mga tao. Ialay niya ang buhay niya despite all the sufferings, despite His death, ay kinaya at ginawa niya lahat alang-alang sa pagsunod niya sa Diyos Ama at alang-alang sa kaligtasan nating lahat. Isaiah chapter 53 verse 5, But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Ang alam lang po nating mga sakit ay ubo, sipon, lagnat, TB, pneumonia, sakit sa puso, cancer, colon cancer. Yan po mga alam natin sakit. Hindi po natin alam na ang pinakamalalang sakit ay yung wala kang relasyon, na ikaw ay hiwalay sa Diyos na buhay, na ikaw ay hiwalay mula sa lumikha sa iyo. Ang lumikha sa unang tao ay ang Diyos. Nilikha niya unang tao na si Adan. Ang buhay natin bilang mga tao ay nakadugtong mula kay Adan. Kaya ang nais ng Diyos Ama ay kung paano na pumasok ang kasalanan sa buhay ni Adan at ni Eva. At dahil sa kasalanang iyon na pinapasok nila sa buhay nila, ay napahiwalay sila sa kanilang intimate relationship with God. Yung holiness na na intimate sa kanila ay nasira iyon ng kasalanan. Naputol iyon ng kasalanan. Kasalanan ang naging dahilan kung bakit nawalay ang tao mula sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Amen. So kailangan ma-solve ang problemang iyon. Kaya ang Diyos Ama ay lubhang dakila, makapangyarihan, matalino. Ang tanging cure, solution para ma-restore ang relationship ng tao sa Diyos ay walang iba kundi si Jesus Christ, His only begotten Son, the perfect offering, atonement for all of us, perfect, unblemished, pure, sinless. Amen. Siya lamang po ang karapat-dapat. Amen.
And because of that, ay malaki po yung pasasalamat at utang na loob natin kay Jesus Christ dahil sa Kanya nagkaroon tayo ng kagalingan. Kagalingan sa spiritual at sa lahat ng aspeto. Dahil sa simula pa naman, ang tao ay spiritual na. Dahil nagkaroon lamang tayo ng buhay, ang unang tao ay nagkaroon ng buhay ng hiningahan siya ng Diyos Ama ng kanyang hininga. Si Adan ay hiningahan ng Diyos Ama ng kanyang hininga para magkaroon ito ng buhay. Amen? So yung paghinga na yon, I believe that's a spirit na isinalin sa atin. Parang espiritu na meron ng tao ay connected, intimate sa Diyos Ama. Amen. So, ang deadliest sin na separation from God ay ginamot ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Amen. And 1 John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So si Jesus Christ. Now, kailangan po nating tanggapin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Manampalataya tayo na siya ang daan patungo sa Ama. Siya ang daan na ibinigay ng Diyos Ama para ating daanan, para ating tulay papunta sa Diyos Ama. Si Jesus Christ lamang. Amen? So dito po sa Bible kasi palaging may mga offering yung high priest para bilang symbolism nila na sila ay nagsisisi sa mga kasalanan at ang Diyos ay igagawad niya ang kanyang mercy. So taon-taon nag-o-offer ang mga high priest. So yung mga tao naman, mga Israelita at mga mananampalataya ng Diyos ay kasama din po doon sa mga offerings na yon. Po nag-offer din sila yung pinakamahirap, pwedeng mag-offer ng kalapati na walang sakit. Yung iba naman kung ano yung mga hayop na walang sakit, in-offer na taon-taon po yon. So ang gusto po ng Diyos Ama, matigil na yon. Merong perfect offering para sa ikalulugod ng Diyos at para matigil na po ang kabayaran ng kasalanan na ang kamatayan. Po, pag tinanggap mo si Jesus Christ na siyang perfect offering for the Lord, amen, God provides para ikaw ay mayroong perfect offering sa Diyos Ama. Just receive His only begotten Son. And yung only begotten Son na si Jesus Christ nasa iyo, iyan lagi yung i-offer mo sa Diyos Ama. Dahil yan lamang po ang offering na kalugod-lugod sa Diyos Ama. Na like nga pong sinasabi, ang righteousness mo ay hindi righteousness ng sarili mo. Ang righteousness ko ay hindi righteousness ko. Ang righteousness na meron tayo ay righteousness ni Jesus Christ. Yan po yung lagi nating ilalapit sa Diyos Ama. Dahil meron tayong Jesus Christ, every time lumapit tayo sa Kanya, tayo po ay Kanyang kinalulugdan. Because we believe in the name, we believe in the ministration, we believe in the intervention covering of Jesus Christ in our life. Amen. And bago po siya pumunta sa heaven, ay magte-testify po, iniwan po niya sa atin ang Holy Spirit na magte-testify para sa atin na totoong may Jesus Christ na nagmamahal sa atin. Totoong may Panginoong Jesus na nagmamahal sa atin. Amen. So, now, kung papaanong kay Adan ay pumasok ang kasalanan dahil sa disobedience niya na huwag kainin yung bunga na nagsasabi ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, ngunit disobey sila.
Okay. Ang kasalanan, ang author ng kasalanan ay si Satanas. Ipinasa niya ito kay Eva at kay Adan. Of course, bilang lalaki si Adan, sakop niya si Eva. Kaya si Adan yung may accountability. Kaya mahalaga na itong mga asawang lalaki, hindi dapat pinapabayaan ng asawang babae. Dapat laging nakabantay para hindi matukso. So, dahil sa pag-entertain ni Adan at Eva sa tukso, nag-give in sila at yun, nagkasala po sila sa Diyos. Na-disobey nila yung directive ng Diyos Ama na wag kakainin yun. Lahat naman pwede lang kainin. Lahat ng naroon sa garden pwede lang kainin, wag lamang iyon. So, pero hindi nila sinunod yun. Kaya po, nagkasala ang tao. And then, basahin nga po natin, Romans 5:12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, dumaloy sa atin yung kasalanan ni Adan. Kaya po dapat ma-cure. Dapat po may kagalingan na mangyari. May healing na mangyari. Romans 5:19, for us by one man's disobedience many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. So kung paanong sa disobedience ng isang tao ay naging makasalanan lahat ng tao, gayon din dahil sa obedience ng isang tao ay magiging righteous ang lahat. So sa obedience to Jesus Christ at because we believe in Jesus Christ, magiging righteous din tayo sa harap ng Diyos. Once we have Jesus Christ. Amen. So in 1 Corinthians chapter 15 verse 22, for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. So dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ay namatay. Amen. So kasi ang pinakamalalang sakit ay ang mapawalay sa Diyos Ama. Mahiwalay sa Diyos Ama. Sa Diyos, sa dakilang Diyos na lumikha. For us in Adam all die. Hindi lang po nagkasakit, kundi namatay. Namatay sa spiritual, namatay sa connection sa Diyos. So dapat mabuhay iyon, yung spirit na tinanggap ng tao mula sa Diyos. Dapat mabuhay. Mabubuhay po iyon kung yung ibinigay ng Diyos Ama na solusyon na si Jesus Christ ay tatanggapin natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So in Christ, all shall be made alive. Sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ay mabubuhay. Amen. Romans chapter 5 verse 11, believers were reconciled to God through Jesus Christ. Indeed, relationship with God has been restored. Amen. So Romans chapter 5 verse 11, basahin po natin. Romans chapter 5 verse 11. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. So, if you believe, receive, and accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and then mare-reconcile ka na sa Diyos Ama, yung dating hiwalay na relasyon ay mapuputol na yon. Sabihin magtatapos na. Mare-reconcile ka na sa Diyos Ama dahil si Jesus Christ na meron ka. Amen. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, magkakaparoon ka na sa Ama sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. So, meron isang pangyayari sa Bible, sa Numbers chapter 21 verse 7 to 9. Basahin po natin po.
Therefore the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us." So Moses prayed for the people. Then the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole. And it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live." So Moses made a bronze serpent and put it on a pole. And so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. So yung bronze serpent na pinagawa ng Diyos kay Moses, ay ito po yung cure para sa mga natuklaw ng ahas that time. Kasi sa sobrang titigas ng ulo ng mga Israelita sa pangyayaring ito, sa sitwasyon na ito, ay sa galit ng Diyos sa kanila, ay nagpalabas ng maraming ahas ang Diyos. At pinagtutuklaw sila, lalo na yung mga matitigas ang ulo, yung mga mareklamador, yung mga Mormonites, Gilgirites, Mormon, complain. So, yun. So, nakiusap sila kay Moses na ipanalangin sila ni Moses, at ang Diyos naman ay sumagot sa panalangin ni Moses. Kaya sabi ng Diyos, gumawa ka ng ito po, no? Make a fiery serpent and set it on a pole. So ilagay daw po sa kahoy na nakatayo, naka poste, no po. At ilagay doon yung bronze serpent, yung buhay na serpent. No po. Yon. So simple lang po ang gagawin ng mga natuklaw ng ahas para gumaling po sila. Ano po ang sabi ng Diyos Ama? If a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. So simple lang ang direksyon para sila ay gumaling sa pagkakatuklaw, sa pagkakatuklaw or sa additional effects ng pagkakatuklaw ng ahas sa kanila. Para sila ay gumaling, ay titingin lamang sila sa bronze serpent at sila ay gagaling na. So napakasimple lang, tumingin lang sa bronze serpent. Amen? So yung hindi titingin, hindi gagaling. Pero yung tumingin, gagaling. Yung titingin, gagaling. So mahalaga dito yung pag-obey nila. Kasi maaaring isipin ng iba, niloloko lang tayo ni Moses. Ang titindi ng tuklaw ng ahas, isang tingin lang, magaling na. Diba? Marami po sa kanilang namatay. Pero kung ayaw nilang mamatay, yung sa mga maaring mga naghihingalo pa dahil sa kamandag ng ahas, ay isang tingin sa Diyos, isang tingin lang po sa bronze serpent ay magaling na kaagad. So ito po ay isang type or typology. Ito po ay maihalantulad sa direksyon ng Diyos Ama sa ating lahat ng mga tao, katulad ng sinabi ni Jesus Christ, "And if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself." Kapag siya po ay naipako na sa krus at namatay doon, at siya ay muling nabuhay, magtiwala lamang po ang mga tao na iyon ay ginawa ng Diyos Ama at ginawa ni Jesus Christ bilang pagsunod sa Diyos Ama para sa kaligtasan mo at buhay na walang hanggan mo. Amen. Tingin sa Panginoong Jesus. Tingin na merong pagtitiwala. Tingin na merong katiyakan na si Jesus Christ ang kaligtasan mo. So kung paanong yung mga natuklaw ng ahas ay tumingin lamang sa bronze serpent ay gagaling na. Ikaw kapatid, magtiwala ka lamang kay Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Sa Kanya mo ipagkatiwala ang buhay mo dahil ipinagkatiwala ng Diyos Ama ang lahat. All authority has been given to Jesus Christ by God the Father. In heaven and on earth, ibinigay sa Kanya.
Matthew 28:18. Matthew 28:18. All authority has been given to me in heaven and on earth. Amen. So, authority. Kaya po kung paano binigyan siya ng authority ng Diyos Ama, ikaw naman, sinasabihan ka ng Diyos Anak ngayon, ng si Jesus, na if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Lalapit ang lahat. Lalapit ang lahat. All peoples to myself. Kasama ka sa mga peoples. All peoples to myself, sabi ni Jesus. Lalapit. So, isang lapit mo lang kay Jesus Christ. Isang tingin mo lang sa Kanya. Look up to Jesus. Trust God. Trust the only begotten Son of God, Jesus Christ. And you will be healed. Not just sa tuklaw ng ahas, kundi in totality, in complete, sa kompletong package, ikaw ay gagaling. Magkakaroon ka ng connection. Mare-reconcile ka sa God the Father through Jesus Christ. So ano pang hinihintay mo? Paulit-ulit po tayong sabi rito that only Jesus Christ is the cure for you being separated from God. He is the only cure sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Lahat ng kaguluhan sa mundong ito, lahat ng nangyayari na mga issue sa buhay mo, sa pamilya, sa lipunan, lahat yan ay malalagpasan mo, may kapayapaan ka dahil meron ka ng Panginoong Hesus. Hindi ka na apektado kahit makarinig ka ng maraming mga problema sa mundong ito, lindol, kahirapan, sakit. You are above the physical aspects dahil magaling na ang espiritu mo. Pinagaling na ng Diyos Ama dahil matagal na niyang ibinigay ang kagalingan. Tatanggapin mo na lang, titingin ka na lang. Si Jesus Christ ang kagalingan mo. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na merong mamatay. Hindi po niya kagalakan na merong taong mamatay. Ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan. Kasama ka doon kapatid. Gusto ng Diyos na meron kang buhay na walang hanggan. Ang gagawin mo lang, tanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Manampalataya ka na siya po ang perfect atonement ng Diyos Ama na ibinigay niya sa iyo. Tanggapin mo, at kapag meron ka ng Jesus Christ, sa paglapit mo sa Diyos Ama, meron kang Jesus Christ, ikaw ay kalulugdan ng Panginoon. Ikaw ay kalulugdan ng dakilang lumikha. Amen and amen. Looking unto Jesus Christ means trusting Him completely, that God the Father gave Him authority and care over you. The Lord Jesus is the Father's healing and salvation for you. Si Jesus Christ po ang kagalingan at kaligtasan na ibinigay ng Diyos Ama para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao. Amen. Now, ikaw ay magaling na, pero bakit nagkakasakit pa rin? Magaling na yung spiritual mo, na-reconcile ka na, pero bakit nagkakasakit pa rin? Meron ditong mga some points bakit nagkakasakit ang mga tao. Number 1, sickness occurs for the purpose of testing your strong faith in God, para masubok ang faith mo. No, katulad ng buhay ni Job, siya po ay tinest pero nagtagumpay po siya. Si King Hezekiah ay nagkasakit din, pero nang siya ay mag-pray sa Lord, pinagaling po siya. Amen. So another scenario, sickness occurs as God's disciplinary action to the erring believers. So kung ikaw ay nagkasala, as part of consequences ng iyong kasalanan, maaring yung sakit ang in the form of sickness, yung consequence or penalty sa kasalanang nagawa mo. So in that case, you need to humble down to God, repent, and pray more to God for His mercy and loving kindness. Amen. Another point, sickness occurs as a form of continuous curse and penalty to those who hate God. So isa sa form of curse yung sakit. Yung marami kasi sa mga tao sinasabi, minana ko to sa lolo ko, sa lola ko, sa tatay ko, yung sakit na to minana ko. No, do not
Do not accept that. No po? You should reject that. Hindi na po dahil Kristiyano ka na. Pag Kristiyano ka na, putol na ang lahat ng sumpa sa buhay mo. So kung ano man yung mga sakit na meron yung mga unang ninuno mo, lahi mo, putol na po yun. Because you are already healed. So Exodus chapter 20 verse 5b, God says, "For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me." Kung ano may mga kasalanan ng mga ninuno mo, kapag ikaw ay nanampalataya na sa Diyos at tinanggap mo si Jesus Christ bilang your Lord and Savior, ay putol na. Kung ano man yung hindi ka na sakop sa ano man yung mga consequences na dapat tanggapin ng mga ninuno mo. Putol na yun sa'yo. Kaya do not claim na ikaw ay nagmana ng kung ano-anong sakit. In Jesus' name, ikaw ay magaling na. Wala na yung mga sakit na yun. So, sa mga Ehipto na nakaranas ng mga 10 salot dahil ayaw na palabasin ng mga Israelita, ay ang purpose ng Lord doon ay para maihayag ang glory niya sa lahat ng tao, lalo na sa mga Ehipsyo. But then ay ginawa din to ng Lord sa mga Ehipsyo para bilang consequence sa kanilang disobedience na ayaw kasi nilang palabasin. Ayaw nilang umalis sa bansa nila ang mga Israelita. Okay, kaya binigyan sila ng sakit. So, sa mga nasabing mga mga elemento kung bakit nagkakasakit ang tao, sa palagay mo, saan doon, saan karoon ng kapaloob, kung ipagpalagay natin na nakaranas ka ng sakit, saan ka nakapaloob dyan? Yun, ang sakit ba na naranasan mo ay dahil sa pagsubok para matest ang faith mo? O ito ba ay dahil sa penalty or consequence sa nagawang kasalanan? O ito ba ay dahil sa disciplinary sa'yo? O ito ba ay sumpa na dumadaloy na inaangkin mo pa rin ng sumpa? I believe bilang Kristiyano, we are already healed in Jesus' name. So, kung meron man tayong nararanasang sakit, I prefer to number one scenario na para lamang matest yung aking faith. Amen? In that case, kapag may pagsubok in the form of sickness, just continue holding on to God na He will never leave you nor forsake you. He has plans, good plans, perfect plans for all of us na hindi naman niya tayo bibigyan ng anumang pagsubok kahit pa in the form of sickness or anumang form kung alam niyang hindi natin kaya. God knows na kaya natin because sapat-sapat po yung pagsama niya sa atin. Amen. So, yun po, ikaw ay magaling na. Marami pong mga kapatiran tayo na pinagaling ng Lord. Pagsubok sa kanila na sa kabila nun hindi sila sumuko sa kanilang panampalataya. Marami po. Tulad po ni Darlene Sheck, isa sa mga worship leaders sa Hillsong. Siya po ay nagka-cancer. But God healed her in Jesus' name. And she entrusted her life to God naman. Whatever happens, she confesses na she belongs to God. Amen. And yung iba dyan, masakit lang yung kuko, hindi nadadalo sa church. Ito po, masakit lang yung paa, may pilay lang sa paa, hindi na magpupuri sa Lord. Nakakahiya naman kay Nick Vujicic na walang mga kamay, walang mga paa, pero patuloy na nagpapagamit sa Diyos na buhay para sa kaluguran niya ng Diyos na buhay. Patuloy nag-share ng gospel, patuloy nag-worship. So nakakaya naman sa kanya. Tayong mga kompleto ay ang dami nating mga kaartihan sa buhay. Ano po?
mga kaartehan, ang dami nating excuses. Pero samantalang marami namang mga Kristiyano na ang daming kulang sa kanila, pero hindi nila alintana yung kakulangan nila. Patuloy silang nagpupuri, sumasamba sa Diyos na buhay dahil sila ay magaling na. Kapatid, ikaw ay magaling na sapagkat si Jesus Christ ay tinanggap mo na bilang Panginoong tagapagligtas. Tanggapin mo siya ng totoo sa puso mo dahil kung tinanggap mo siya ng totoo sa puso mo, tunay na wala ka ng sakit. Amen. Tunay na ikaw ay meron ng intimate relationship, reconciled relationship with God, the Creator of the heaven and the earth. So God bless you. So ito po, no, yung deadliest sin or deadliest disease or deadliest sickness ay separation from God. Walang sinabi ang COVID-19 sa deadliest sickness na ito. Ano po? Kaya dahil cured ka na, don't be afraid of any form of sickness dito sa lupa. Because God is with you, Jesus Christ is with you, the Holy Spirit is with you, with us. Hallelujah. Lord God, thank you, Lord God. Thank you, Lord, for your grace, O God. Lord, I speak forth salvation, your grace, your love for the people all over the world, O God. Because you have said in your word, O Lord Jesus, if you will be lifted up, you will draw all peoples to yourself, O Jesus. O God, we pray for your grace and mercy, O Father God, for all the people of this world. Please heal the sick, O God. Please restore all people, O God. You are our hope, O God. In Jesus' name, we trust you, Lord. You are in control of everything in this world, O God. We give you our lives, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God.